video natin ngayon mga kamaestro ay pag-usapan pa rin natin itong tungkol sa DepEd Medical Allowance. Alright? So hanggang sa kasalukuyan nga po mga kamaestro ay ito pa rin ang medyo mainit-init na usapin, ano po, especially po sa hanay ng mga kamaestro po natin sa DepEd, sapagkat majority ng mga teachers po natin ay hindi pa rin natatanggap itong ating medical allowance. Although ang binigay naman pong time or palugit po ng DepEd is hanggang August 31 pa naman po, ano po mga kamaestro. Alright, so naisip ko lang, ano po, so ito po yung opinion lang naman po ni El Maestro, ano po mga kamaestro. Ito po yung opinion ko lang naman po, ano, hindi naman po ito kagustuhan po ng DepEd or ng kung sino man, ano po. So ito po yung naisip ko lang, ano po, kaninang umaga. Alright, actually na-post ko na to sa page ko, ano po, sa page ko sa El Maestro Official. By the way, sa mga hindi pa nakakapag-follow pala, ano, sa mga nanonood po dito sa ating YouTube videos, ano po, sa mga hindi pa nakaka-follow po ng ating official Facebook page, yung El Maestro Official. Ayan, paki-follow naman po, no? Nakiusap po tayo. Ayan, so paki-follow naman po yung ating official Facebook page, yung El Maestro Official po ang pangalan. Alright, so na-post ko na po ito kanina, no? So marami po mga nag-react doon, marami mga nag-comment, ano, na what if nga hospital na lang po, no, for teachers kesa nga naman dito sa ating HMO. Alright? So, yun po yung opinion lang naman po natin. Ano po? So, alam naman natin, ano, pagdating ka sa HMO, marami po sa mga kamaestro po natin yung, actually, hindi lang sa DepEd, ano, maging sa ibang mga agency, ay naririnig din po natin yung parang may negative pong thinking about HMO. Kumbaga, pag HMO daw ay medyo may corruption, ano po mga kamaestro, kasi hindi naman natin alam kung saan ba napupunta yung pondo, ano po, para sa atin, no, pagka HMO po yung ating pinili. So, yun po yung thinking po ng ibang mga kamaestro po natin and other employee din po, no? Other government employee from other agency, hindi naman po sa DepEd. So, hindi po natin masisisi, ano? Lalo pa ngayon, talagang pag-corruption po yung pinag-uusapan. Alam naman natin yung flood control project, di ba? Talagang matindi ang napapabalitang corruption, ano po mga kamaestro, sa flood control project. So, hindi natin maaalis sa isipan na, hindi natin masisisi, ano po, yung ibang mga kamaestro po natin kung mag-iisip man sila ng ganon patungkol dito sa ating HMO. Although, hindi naman natin syempre kinukonfirm yun, ano po mga kamaestro. Wala naman tayo sinasabing meron talagang corruption pagdating sa HMO, ano po. Kumbaga, yan po ay haka-haka lang naman po, no, ng ibang mga kamaestro po natin dyan. And ako naman po personally, ay hindi ko naman po yan kinukonfirm, ano po. So, wala naman tayong pruweba, wala naman tayong ebidensya na mayroon ng corruption pagdating sa HMO, ano po. Pero para naman sa akin, no, para ma-clear na po yung ganyang usapin, ano po, para talagang wala nang isipin pa mga ganong bagay, wala namang isipin corruption pagdating sa HMO, no, naisip ko lang, no, what if gawin na lang kayang free hospital, ano po, para sa mga teachers, alright? So, what if pagpatayo ng isang hospital, for example, kada division, ano po, so kada division, mayroong isang hospital na itatayo, na exclusive lamang po yun for teachers, ano po, na makikater po yun lahat ng mga medical problems po ng mga teachers po natin ay kaya pong i-cater nitong hospital na i-build po, no, sa kada province. Ayan. So yun po yung naisip ko lang naman po mga kamestro, ano. Although yan naman po ay talagang kasama po sa ating Magna Carta for Public School Teachers, ano po ito. Ayan yung Section 22 ng Magna Carta for Public School Teachers, yung medical examination and treatment. Compulsory medical examination shall be provided free of charge for all teachers before they take up teaching and shall be repeated not less than once a year during the teacher's professional life. Where medical examination show that medical treatment and or hospitalization is necessary, same shall be provided free by the government entity paying the salary of the teachers. Ayan. In regions where there is scarcity of medical facilities, teachers may obtain elsewhere the necessary medical care with the right to be reimbursed for their traveling expenses by the government entity concerned in the first paragraph of this section. So, malinaw po nakalagay, ano, sa Magna Carta for Public School Teachers. So, talagang dapat po tayo ay free, ano po, in terms of our hospitalization, ano po, yung ating medical examination and treatment, kailangan talaga ay free po ang ating mga public school teachers. Alright, so balik po tayo dito sa ating usapin, ano po. So yun na lang po yung naisip ko, yun po yung opinion ko, ano. What if magpatayo na lang po ng hospital, ano po, kanya-kanyang division, ano po, na siyang mag-cater po dun sa mga teachers po natin na may mga problema sa kalusugan, ano po mga kamaestro. Or sa mga lugar naman na talagang medyo malalayo, ano po, katulad ng mga nag-comment kasi sa post natin kanina sa Facebook, what if daw sila ay nasa sa mga isla, ano, yung malalayo talaga na kailangan pa nila mag-travel, ano, para lang makapunta sa isang hospital. So what if lang bigay na rin natin sa kanila ng cash, kumbaga may exemption siya, ano po mga kamaestro, ano. So kumbaga it's a choice between hospital or cash, ano po. So sa mga
kamaestro natin na hindi kayang pumunta talaga sa mga hospital na malalayo, so cash na lang, ano po, para gawin nila, pambili lang nila ng gamot, ano po mga kamaestro, sa kanilang mga karamdaman. Okay? So, kumbaga, alisin na natin tong HMO. Alright? Pero in a positive naman po, yung HMO naman talaga kasi mayroon naman siyang positibong maidudulot po sa atin, ano po. Pero ito po kasi kailangan na paghandaan talaga, hindi katulad ngayon, talagang gahol na tayo sa oras. Sabi nga natin, ang atin pong fiscal year 2025 ay patapos na, no? So kung mag-aabil pa tayo ng HMO, abay sobrang late na yon, ano po, kasi kumbaga 4 na buwan na natin mapapakinabangan, kasi alam ko ito pong HMO na to, ito pong ating medical allowance is for fiscal year po yan, ano po. So ilang araw na lang, bare months na tayo, no? So pagpatak ng bare months, ilang ano lang yan, 4 months na lang po yan, ano po. So yun po yung naisip po natin, ano? So maganda rin naman ang HMO, pero dapat po kasi yan talaga ay mapaghandaan, ano po, mapaghandaan, at talaga makakakuha po tayo ng isang HMO provider na talagang kumbaga walang pinipiling mga karamdaman, ano? Talagang full service ang ibibigay po sa mga kamaestro po natin, kasi ang kinakatakot natin yan, baka yung ipoprovide po ng service ng mga HMO natin ay kumbaga may mga limitation lang, kumbaga pag may mga matitinding sakit ay hindi ka na i-cater, ano po, yun po ang medyo mas mahirap. So kaya ko naman po naisip tong hospital na ito mga kamaestro, sapagkat maganda to, no? Kasi ibig sabihin kahit malalang sakit, matinding sakit po yung meron po yung mga kamaestro po natin dyan, so pwede po siyang i-cater ng libre sa mga hospital, ano po, kasi yan naman po talaga kailangan ng mga kamaestro po natin yan. Alam naman natin, pag teachers talaga, prone yan sa mga sakit, ano po, dahil minsan sa stress, ano po, so yun, kailangan po talaga ng free hospitalization ng ating mga kamaestro po natin dyan. So ito naman po yung opinion lang naman po natin, pero hindi natin alam, ano, malay natin sa mga darating na panahon, ito po ay mangyari, ano. Ito ay mapanood ng ating mga kagalang-galang na mga top management, ng ating Defense Secretary, ang ating Pangulo, no. Pero syempre hindi naman yan nanonood sa mga video natin, ano. Hindi naman nila kilala sino ba yan si El Maestro na yan. Ayan, so ito po ay opinion lang naman po ng isang hamak na isang teacher, ano po mga kamaestro. So respect my opinion, and then kayo po, ano po sa tingin niyo yung opinion niyo? So you are free na mag-comment po dyan sa ating comment section. Ano, ako po yung nagagalak na basahin po yung mga comment po ninyo. Ano po yung sa tingin nyo mas makakabuti sa ating mga kamaestro po natin dyan, sa atin bilang mga teachers. Sa tingin nyo, ano po ba yung mas makakabuti in terms of our health? Yan. So comment po kayo dyan. Ano? Free po kayo mag-comment. Libre lang naman po yan. Alright? So dito ko natapusin yung ating video ngayon mga kamaestro. Kung di ka pa nakapag-subscribe, click mo na ang subscribe button dyan para ikaw yung unang nakapanood ng mga videos na na-upload natin. Katulad dito, yung mga updates pa rin about sa medical allowance and other benefits sa mga teachers and government employees. And syempre, click mo na rin ang notification bell button para ma-notify ka, always updated ka pag may mga bago tayong uploaded na videos. So muli, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Once again, El Maestro. See you on my next vlog. Bye-bye! 1, 2, 3